بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، واستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على المبعوث بالرحمة والهدى، حبيبنا ونبينا محمد رسولنا المصطفى، وعلى آله وصحبه الأخيار الفضلاء، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقنا إلى القلوب, ang aming daan tungo sa mga puso. Mga kapatid, isang hindi pangkaraniwang paksa na kung saan kailangan natin, ang tinutukoy natin na mga daan natin tayo kung paano tayo makikitungo sa iba upang mapalakas natin ang ating pagkakapatiran at upang maingganyo sa atin ang mga nasa labas ng Islam. Ang mga puso natin, mga kapatid, lahat tayo ay kailangan natin ng isa't isa sa pinakamagandang pamaraan ng pakikitungo upang mapagpatibay natin ang ating samahan, ating pagkakaisa ay lalakas sa pamamagitan ng ating tamang pakikitungo sa isa't isa ayon sa kung ano ang ipinahayag o itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng kanyang sinabi sa kanyang hadith. Ayon sa hadith ni Anas al-muttafaq alayh na pagkasunduan ni Bukhari sa si Muslim, ano ang sabi ng propeta sa kanyang hadith? Napakalinaw at napaka-popular na hadith. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi pa may tuturing na tunay na mananampalataya ang sino man sa inyo hanggat hindi nyo magugustuhan sa inyong kapatid ang anuman ang inyong magugustuhan sa inyong mga sarili. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin ang tamang pakipag-usap. Malumanay na pakipag-usap, malumanay na pakikitungo, marangal na pamamaraan, at dito natin, sa ganitong pakikitungo, mga kapatid, dito natin may papakita ang kagandahan ng pananampalataya ng Islam. Kapag nakikita sa atin ang pinakamagandang pakikitungo sa isa't isa at pinakamagandang pakikitungo sa iba. Kaya kailangan natin makuha, mapamahal sa atin ang puso ng isa't isa sa atin at mabuksan natin ang puso ng isa't isa sa atin na magkaroon tayo ng tinatawag na pagmamahalan. At sa pagganong pamaraan, mga kapatid, makukuha na rin natin ang puso ng iba, ang mga nasa labas ng Islam, sa pagpapakita natin ng tunay na paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pamagitan ng ating magandang pakikitungo sa isa't isa. At doon, mga kapatid, doon natin malalasap ang tamis ng pananampalataya at doon natin mapapatunayan ang katotohanan na ang totoo at ang tunay ang wala nang iba kundi ang Islam. Kaya nais natin, mga kapatid, makuha ang kalooban ng isa't isa sa atin. At hindi ito, mga kapatid, kung sa sino man, hindi ito kumbaga pagbababa ng Islam, hindi ito pagsira ng Islam, hindi ito tinatawag sa wikang Arabic na mudahana. Ibig sabihin ng mudahana, yung hindi na baling mabawasan mo ang pananampalataya mo, ang malaga, makuha ang puso ng iba. Hindi yun ang ibig sabihin. Okay, mga kapatid. Kaya itong tinutukoy dito, mga kapatid, tinatawag sa wikang Arabic na makarimul akhlaq. Na katulad ng sinabi ng propeta sa kanyang hadith, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq. Ang dahilan kung bakit ako ipinadala, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, upang makumpleto ko, mabuo ko ang mga magagandang pag-uugali ayon sa hadith ni Imam Ahmad. Kaya bakit natin kailangan makuha ang puso ng isa't isa sa ating mga kapatid? Hindi dahil sa makamundong bagay, Hindi dahil sa naging mabuti ako sa iyo,
dahil meron akong kailangan na makamunong bagay sa iyo. Hindi dahil sa ibig sabihin upang masabi mo na kumbaga may pagmamalaki mo ako. Hindi yun ang dahilan. Hindi rin upang magpakumbaba sa atin ng iba kapag nakagawa tayo ng anumang kabutihan. Hindi rin, mga kapatid. Hindi rin upang makuha natin ng puso ng iba para ipagmamalaki nila tayo. Hindi rin. At ang dahilan natin, mga kapatid, ay ito. Upang mapamahal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagsamba, mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka mabuting bagay na magmumula sa atin na gusto niya, yung tinatawag na makarim al-akhlaq o maali al-khuluq, mga matataas na uri ng pag-uugali. At ito ay ginagawa natin, mga kapatid, bilang pagsunod sa ating pinakamamahal na wala nang iba ang ating halimbawa, pinakaunang huwara natin na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ang pinakamabuting pag-ugali sa lahat ng tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At upang mapalapit tayo sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, saan? Sa kabilang buhay. Katulad ng sinabi ng Propeta sa kanyang hadith, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Katunayan, ang pinakamamahal ko sa inyo at ang pinakamalapit sa akin sa pakikitong kumbaga sa lugar sa kabilang buhay, ang sino man ang pinakamabuting pag-uugali sa inyo. Itong hadis ay nasa kay Imam Tirmidhi na hadisun hasan. Kaya upang may pamuhay natin, may apply natin ang batas ng Islam, ang pag-uugali sa Islam, sa salita, sa gawa, lantad, lihim, na katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin, sabi ng Propeta, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Makikitungo ka sa mga tao sa pinakamabuting pag-uugali. At ang dahilan, ni mga kapatid, tayo ay nangangarap. Tayo ang pinakaunang mitihin natin ang wala nang iba kundi tayo ay mapasok at maging kabilang sa pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na malamang ang kanilang timbangan sa kabutihan at makamtan nila ang paraiso. Sabi ng Propeta sa kanyang hadith, ayon sa Tirmidhi, sabi niya, فَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. Karamihan sa dahilan ng pagpasok ng mga tao sa paraiso ay pagkatakot sa Allah at ang mabuting pag-uugali. Kaya ito ang pinaka mabigat na timbangan ng kabutihan sa araw ng muling pagkabuhay, mga kapatid, ang ating mabuting pag-uugali. Kaya gusto natin, nais natin, mga kapatid, na bilang pagsunod sa batas ng Islam, mapasa atin ang tamang pag-uugali bilang paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pinaka kumpleto, katulad sinabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinaka-kumpletong pananampalataya ang sino mang tao na mabuting pag-uugali. At katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kung sakali lang na ikaw ay naging matigas at mapusok at matigas ang iyong puso, lam faddu min hawlik, lalayuan kanila. Kaya sa pamagitan nitong mga ganitong katangian at kabutihan ng ating mga kamtan, mga kapatid, ay yun ang naging dahilan kung bakit kailangan natin ang pinakamagandang pakikitungo na kung saan magbigkis sa atin. At doon tayo makikilala kung sino ang nasa kanya ang tamang paniniwala at tunay na, ibig sabihin, batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng larangan ng buhay. Kaya ngayon, mga kapatid, ano ba ang meron sa katotohanan at katunayan na meron tayo ngayon sa pag-uugali natin sa ngayon? Kung titingnan natin ang buong sangkatauhan, lalo-lalo na ang mga Muslim, mga kapatid, ay mapapansin natin, mapupunan natin na karamihan sa mga tao, kailangan nila ang kaagapay, katulong upang maalis sa kanila ang mga suliranin ng buhay
ang mga pangangamba at upang may turo sa kanila ang daan ng tagumpay. Tagumpay at kapanatagan ng kalooban na kung saan nangangailangan sila, nangangailangan tayong lahat ng sino man ang aakay sa atin tungo sa tinatawag na kaligtasan na doon ang tunay na tagumpay. Kahit napakalayo na ang inaabot ng sangkatauhan sa ngayon sa tinatawag na teknolohiya, malayo na inaabot nila sa mga anumang makamundong gawain o mga teknolohiya, ay hindi pa rin narating ng mga tao ang tunay na kaligayahan. Bakit? Dahil ang mga tao sa ngayon, mga kapatid, sila ay nalunod sa karagatan ng makamundong pagnanasa na kung saan sila ay naghihikahos, sila ay hirap na nagpupumilit, nagsusumikap upang makamtan ng makamundong bagay, upang makamtan ng magandang negosyo, upang magsulong ng kanyang sariling pagnanasa, mga sarap ng buhay, posisyon, pamumuno, sa anumang kaparaanan ay ginagawa nila. At ito'y nakikita natin sa mga Muslim at sa hindi mga Muslim, na kung saan ginagawa nilang lahat para lang makamtan nilang gusto nila. Kaya ito ang totoo, mga kapatid, na meron tayo ngayon, illa man rahimallah, maliban na kung sino ang minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, na kung saan lahat ay kumbaga tayo ang nag-uunahan, tayo ay doon na tayo na kumbaga na nagkakagulo-gulo sa ating pagsusumikap at paghahanap ng anumang bagay na ibig sabihin makamundo, ay meron din mga tao na nag-isip na sino kaya magiging halimbawa natin, sino kaya makapagbigay sa atin ng tamang pamamaraan para magawa natin ang tamang pakikitungo, tamang pag-ugali. Kaya nga meron tayong tinawag o binansagan sa wikang Arabic na tinatawag na at-tabshir. Sabi ng tabshir, tagapagdala ng magandang balita. Ang tinutukoy nito, mga kapatid, hindi mga Muslim. At maaari, hindi imposible na itong mga ito ay naipapakita nila sa anumang kaparaanan kung ano yung tama at pinakamagandang pag-ugali. Ang tinutukoy, mga kapatid, yung mga nag-aakay ng iba tungo sa pananampalatayang Kristyanismo. Totoo yun. Kumbaga, ginagawa lang lahat sa pinakamagandang paraan, magandang pakikitungo, na kung saan gumagastos sila ng malaki para lang may parating lang kanilang misyon, ang kanilang mensahe na dala-dala. Kaya nga, merong kwento, merong pangyari. Sa isang araw, sabi ng isang nagkwento, sabi na ako ay merong tumungo sa ospital dahil sa meron akong problema sa aking konting karamdaman, ay yung kausap kong doktor, nakita ko sa kanila napakaganda ng pakikitungo. At yung kung paano niya ginagamot ang kanilang mga pasyente, ay makita mo yung pinakamagandang paraan. Kaya sabi ng tao, inisip ko, siguro to ay hindi lang pangkaraniwang doktor. Malamang ito ay mga naghahatak ng iba, naghikayat ng iba tungo sa tinatawag na Kristyanismo. Dahil sabi na nakita ko yung kailang pamaraan kung paano na hinikayat ang mga tao. So sabi niya, dahil sa tayo mga Muslim, hindi tayo nag-isip ng masama, pinipilit natin na huwag mag-isip ng masama laban sa iba. Kaya kinalimutan ko yun. Lalo ang sabi na yung pangyari na yun, nasa lugar ng mga Arabo at ang doktor, ang manggagamot ay Arabo. Pero sabi na, pagkatapos ng pangyari na yun, napatunayan ko na tama pala yung aking hinala. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid,
ang pinakapangunahing paraan, generally, para makuha natin ang puso na isa't isa sa atin, ay ang tinatawag na mabuting pag-uugali, na kung saan ito'y tinatawag na al-qudwa salihah, mabuting halimbawa. Ibig sabihin, mangyari na tayo mga Muslim, sa ating pananampalataya, tayo ang may turing na nasa atin ng mabuting halimbawa, at ito ang dahilan kung paano, ay ito ang pamaraan kung paano naiparating ni Prophet Muhammad SAW ang mensahe ng Islam. Kaya kung titingnan natin ang sira ni Prophet Muhammad SAW, ang kanyang talambuhay, ay makita natin ang kanyang pag-uugali sa lahat ng pakikitungo sa lahat ng tao, ay makita natin kung gaano kabuti, lalo-lalo na dun sa paghikayat na ng iba tungo sa Islam. Kaya dahil doon, ang mga tao ay yumakap ng Islam ng maraming grupo sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil sa mabuting pag-uugali na mayroon si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mababasa natin sa kwento ng mga tao ng mga nag-Muslim na mayroong isang nag-Muslim, sabi niya, wallahi ma kana alal ardi wajhun abghadu alayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi kulluha ilay. Sabi niya, yung tao pagkatapos niyang yakapin ng Islam, sabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, ikaw na ang pinaka kinamumuhian kong mukha, ang mukha mo. Subalit pagkatapos ng aking pagyakap sa Islam, ang pinakamamahal kong mukha ay wala nang higit pa sa mukha mo, sa mukha ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin naman ng iba na yumakap din sa Islam, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. O Allah, kawan mo kami, mahalin mo kami, ako at si Muhammad, huwag mo nang mahalin ng iba maliban sa amin. Bakit? Dahil doon sa nakita niya na pinakamagandang pakikitungo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katulad, ang kwento, ikukwento ko lang yung pangyari nito mga kapatid. Sino nagsabi nitong salitang ito? Na o Allah, kawan mo at mahalan mo kami ni Muhammad, at huwag mo nang mahalin ng kahit sino maliban sa amin. Anong dahilan? Dahil doon, ang nagsabi ito yung isang bado, sabihin taga-deserto, na dumating sa Madina. Pagdating sa Madina, umihi doon sa masjid. Di ba? Narinig yung kwento sa lupa. Ay, kumbaga talaga nandun yung galit, at saka yung nagmamadali yung mga sahaba na gusto nang palisin talaga yung mga tao. Sabi ng propeta, pabayaan niyo siyang makatapos. Kaya niyo siya makatapos ng kanyang pag-ihi, patapusin niyo. Pero napag-alam mo pala na sa medisina, hindi pala magandang itigil ang pag-ihi. Magkakasakit yung tao kapag tinigil niya. Kaya sabi na, hayaan, matapos. Nung tapos na, nagutos siya ng isa sa mga sahaba. Sabi na, kumuha kayo ng balde, lagyan ng tubig. At binuhusan. Siyempre, wala pa namang carpet yung Allahu Akbar. Binuhusan yung inihiyan ng tao. Pagkatapos nun, sabi na, itong lugar na ito ay bahay dasalan. Na kung kaya, dito natin sinasamba ang nag-iisang tagapaglikha, kaya bawal dito ang anumang bagay na marumi. Sabihin, hindi nagalit ng propeta. Wala. Siyempre, hindi naintindihan. Kaya ba't kailangan magalit? Kaya dahil doon, sabi nung taga-deserto, sabi niya, Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Sabi niya, Allah, mahalin mo kami at kawan mo kami, ako at si Muhammad, at huwag mo nang kawanan kahit sino maliban sa aming dalawa. Dahil sa, ibig sabihin, anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Siyempre, hindi na tinanggap yun. Sabi niya, ya hada, lakad tahajjarta wasi'an. Sabi niya, oh, mali yung sinabi mo, ginawa mong, kumbaga, masikip ang isang bagay na napakalawak. Ibig sabihin yung awa at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak, ginawa mong pinasikip mo, pinaliit mo, na parang sa atin dalawa. Yun ay hindi pwede. Okay. Yung iba naman, ay sinabi na, bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'aliman min. Sabi na, sumusumpa ako sa Allah at sasakripisyo ko ang aking mga ama't ina, na sabi niya, ibig sabihin nun, yun ang pampatibay ng salita na ginagawa ng mga Arabo. Sabi niya, wala akong nakitang pinakamabuting guro noon at pagkatapos. Sabi niya, nasusunod pa na mas higit pa
sa pagiging mabuting guro ni Prophet Muhammad. Sa napakabuting ng guro. Sabi naman ng iba, ya qaumi, o aking sambayanan, fa inna aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqa. Sabi niya, o aking sambayanan, mag-Muslim kayo dahil si Muhammad ay nagbibigay ng kayamanan o pamimigay ng isang tao na hindi natatakot na maghihirap. Sabi naman ng iba, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadu an-nasi ilay. Fama bariha yu'tini hatta innahu la habbu an-nasi ilay. Sabi na, sumusumpa ako sa Allah, binigyan ako ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet Muhammad na ano man ay binigay sa akin, na kung saan noon siya ang pinaka kinamuhian kong tao. Pero sabi na pagkatapos ng pangyayari na yun, siya na ang pinakamamahal ko sa lahat ng tao. Allahu Akbar. Kaya yun yung mga nasabi ng mga tao na bilang pagpapakita kung gaano o pagpapatunay kung gaano kabuti si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang mabuting pag-ugali, mga kapatid, ay nakakagawa ng milagro. Dahil ang puso ng tao, mga kapatid, kahit gaano pa kaligaw, gaano pa katigas, gaano pa katindi ang kanyang kasamaan, ang puso ng tao, pero siguradong meron pa rin kabutihan. Na maaaring kabutihan na ito, mga kapatid, ay hindi natin nakikita. Kahit gaano kasamang tao, ay meron pa rin kabutihan na meron sa kanyang puso. Kaya kailangan na natin ng konting pag-unawa doon sa kanilang pagkakamali. Konting pagpapakita ng simpatiya sa kanila. At upang makuha natin ang kanilang kalooban para mapasunod natin sila sa anuman ang gusto natin na katulong sa Islam. Kapag nakuha natin, nabuksan natin yung kanilang mabuting puso. Sa paano paraan, mga kapatid? Sa pamagitan ng pagsasalam, ikaw ang unang-unang magsasalam, o sa pamagitan ng pagpuri sa kanya doon sa totoo na mabuting pag-ugali na meron siya, o maaaring sa pamagitan ng, ibig sabihin, bago yung dalawa na yun, pagsalam at saka yung pagsabi mo ng kanyang kabutihan, yung pagiging totoo mo. Sabihin, totoo ka at sincere ka na hindi ka nagbabalat kayo o hindi ka nakukunwari. Yung totoo. Totoo na pinupuri mo siya dun sa kabutihan na meron siya. Dahil doon, mga kapatid, kapag nakuha natin yung bagay na yon o napasok natin ng butas na yon, ay biglang lalabas yung kanyang kabutihan at kanyang, ibig sabihin, yung malinis na mayroon sa kanyang puso. Okay. Merong kwento na isang magaling na propagator ng Islam dito sa Saudi Arabia, si Sheikh Ibrahim Ad-Duwaish. Minsan sabi niya may nakatagpo akong tao na nakita ko sa kanya yung kumbaga paggaligaw. Nagsalam ako sa kanya. Ngumiti ako. At dahil sa meron ako nakitang kabutihan na meron sa kanya, binanggit ko. At sabi niya, alam ko na totoo ako sa aking pakikitungo sa kanya. Dahil sabi niya, ang totoo, walang sino mang tao, walang sino mang tao na walang kahit katiting na kabutihan na meron siya. Na kung saan, kapag napasok mo yung butas ng kabutihan na yon, mapapasok mo ang kanyang puso. Kaya pagkabanggit ko ng kanyang kabutihan na nakita ko sa kanya, sabi niya, bigla na lang siyang, kumbaga biglang nabuksan ang kanyang puso at tuluyan lumuha ang kanyang mga mata, na kung saan mapupuna mo sa kanyang mukha ng punong-puno ng kasalanan, pero lumuluha dahil napasok mo ang kanyang puso. At sabi niya, pagkatapos noon, sabi niya, isinumbong na sa akin, sabi niya,
nilalayuan daw siya ng mga tao. Ibig sabihin, yung mga nagbibigay ng payo ay hindi siya pinapansin at kaagad nila, kumbaga, hinuhusgahan ng kanyang pagkakamali. Inaamin ang kanyang pagkakamali. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nakuha natin kasi ang puso ng sino mga tao, lalo yung masama, doon niya aaminin yung kanyang pagkakamali. At kapag inamin niya, pagkakataon mo na para ituwid. Allah. Kapag inamin ng tao ang kanyang pagkakamali, pagkakataon mo na para ituwid sa kanya. Kasi inamin mo na eh. Hindi mo na kailangan pagbintangan eh. Kasi siya mismo nagsabi. Kaya doon, ituwid mo na. Doon ka na pumili ng mga magandang salita para magkaintindihan kayo at may ituwid mo ang kanyang mga mapupunan mo ang kanyang mga pagkukulang o may tutulid mo ang kanyang pagkakamali. Kaya, kadalasan sa ating mga kapatid ay nagkakamali tayo sa maagang paghuhusga natin sa sino mang kapwa natin dahil lang sa lantaran na nakikita natin. Actually, mayroong kwento si Amr ibn al-As na ikinukwento niya ang kanyang sarili. Sabi niya, "Laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni." Sabi niya, nakita ko na ako ng pinaka matindi ang galit laban sa sugo ng Allah. "Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu." Sabi niya, siguro wala nang higit pa sa akin na gusto ko magkaroon ng pagkakataon para lang mapatay ko. Sabi niya, ganun ang galit niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sabi niya, pagkatapos niyang yumakap sa Islam at napalapit siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sabi niya? "Wa ma kana ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sabi na, pagkayakap ko sa Islam, wala nang higit pa na pinakamamahal ko na higit pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi ayni min, at wala nang tao na pinakamabuti sa akin paningin na higit pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu atiku an umli ayni minhu ijlalan lah, at hindi ko makakayanan na makatingin ng matindi, kumbaga kumpletong pagtingin sa kanya bilang paggalang ko sa kanya. Walau su'iltu an asifahu ma'atut. Sabi na, kung sakali lang na tatanungin ako para ilarawan yung kanyang pagmumukha, hindi ko kaya. Li'anni lam akun amli'u ayni min. Dahil sabi na, kailanman hindi ko siya natingnan ng buo. Allah Akbar. Bakit? Bilang paggalang sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong hadis na ito na paliwanag ni Amr ibn al-As ay nasa Sahih Muslim. Kaya minsan na nagkakamali tayo sa paghuhusga sa iba dahil sa kagad kapag nakita natin ang pagkakamali, sino nagkakamali, ang unang-unang pumasok sa atin, puot, galit. Yun ang naging dahilan. Kaya naghuhusga tayo kaagad. Kaya ano ang ibig sabihin, anong paraan para may tuwid natin ang pagkakamali ng sino man na nagkakamali, magtira tayo ng kahit konting pagmamahal doon sa tao nagkakamali. Sabihin, kahit konti, ilalagay mo, huwag mong burahin yung pagmamahal na yun. Na mahal mo siya, una-una kung siya Muslim, dahil kapatid mo siya sa pananampalataya. Kung ano man ang kanyang reliyon, dahil kapatid mo pa rin siya sa sangkatauhan. Sabihin, kapatid mo bilang tao, sa humanity. Allahu Akbar. Kaya, kapag meron kang natitira na kahit konting pagmamahal sa kanya, titiisin mo siya. Titiisin mo siya. Pagkatapos nun, kapag nabuksan mo na yung, kumbaga, nabuksan na yung pinto ng kabutihan na meron siya, doon ka na mag-umpisa para makiusap sa kanya sa pinakamagandang pakiusap. Kaya, ito yung tinatawag, mga kapatid, na pag-ugali na tinatawag na fannut ta'amul ma'annas, ang pinakamagandang pamaraan ng pakikitungo sa mga tao. Kaya tayo, mga kapatid, hindi pa na natin nabasa sa banal na Quran, sinabi ng Allah, wa qulu linnasi husna. Kapag kayo nagsalita, magsabi kayo sa mga tao ng magandang salita. Sa ibang ayat, sabi ng Allah, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Sabihin mo sa akin mga alipin na kapag sila nagsalita, piliin nila pinakamagandang salita. Allah, piliin natin ang pinakamagandang salita. Bakit?
inna syaitana yanzagu bainahum. Dahil si syaitan ay palagi niyang sinisira ng pagitan natin sa isa't isa. Konting pagkakamali sa ating salita ay maaaring makasira laban sa atin doon sa mga nakikinig. Inna syaitana yanzigu bainahum wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Sabihin mo sa aking mga alipin na kapag sila nagbigay ng salita, piliin lang pinakamagandang salita, dahil si syaitan ay sinisira niya o gumagawa siya ng paraan palagi para sirain ang pagitan ng mga tao. Kaya doon sa sinabi ng unang aya, Hasan, kaulun Hasan. Pangalawang aya, Ahsan. Kaya nasaan tayo dito? Kay Hasan o kay Ahsan? Kahit doon na tayo kay Hasan, hindi natin kayang Ahsan, kahit kay Hasan na lang. Ang mahalaga, na natin salita, mabuti pa rin. Pero hanggat maaari, doon tayo sa pangalawang ayang, mas higit. Pero kung hindi natin kayang mas higit na salita, kahit Hasan na lang. Waqulu linnasi husna. Sabihin yung pinakamagandang salita. Kaya, ano ang sabi ng Propeta sallallahu sa kanyang hadis? Sabi na, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'. Katunayan, Allah subhanahu wa ta'ala, ipinag-utos niya na maging mabuti tayo sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kapag kayo'y pumatay, pagbutin niyo ang gawin yung maganda ang pagpatay. Sabihin ang pagpatay nito mga kapatid, yung pagpatay sa mga taong dapat patayin. Sa pinakamagandang paraan, huwag niyo silang pahirapan. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Kapag kayo'y nagkatay, pagbutin niyo ang pagkatay. Wal yuahid ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hasain ng sino man sa inyo ang kanyang pangkatay at pagpahingay niya ang kanyang hayop na kinakatay. Sahih Muslim. Kaya tingnan mga kapatid, hindi lang tayo inutusan na maging mabuti sa mga tao, pati sa mga hayop. Allahu Akbar. Pati sa mga hayop, inutusan tayo ng Islam na maging mabuti. Kaya kung inutusan tayo ng Allah na magkaroon ng pag-awa, pagmamahal sa hayop, mahalo pa kaya sa ating kapwa-tao? Kaya nga, sabi nga ni Ikrimah, sa kwento niya sa bago siya nag-Muslim at hanggang siya nag-Muslim, si Ikrimah mga kapatid, ay anak ni Abu Jahal. Ikrimah ibnu Abi Jahl, pinaka-Firaun ng umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamasama sa lahat ng umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Ikrimah, anak niya, nag-Muslim. Kaya anong sabi ni Ikrimah? Sabi niya, si Ikrimah ay kumbaga namana na yung pagkamuhi, galit sa Islam sa kanyang ama. At siya nakipaglaban sa mga Muslim sa lahat ng labanan. At kabilang si Ikrimah na nagharang sa mga Muslim na hindi makapasok sa Makkah nung Fathu Makkah. Pagkatapos nung hindi siya nagtagumpay, tumakas siya pumunta sa Yemen. At pagkatapos ng pangyari na yon, tumakas siya pumunta sa Yemen. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dugo ni Ikrimah ay halal. Ibig sabihin, pwede siyang patayin ng kahit sino. Pagkatapos nag-Muslim ang kanyang asawa. Si asawa ni Ikrimah na si Hakim. At pagkatapos mag-Muslim ni Hakim, hiningi na sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabigyan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kaligtasan ang kanyang asawa. Kaya, anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, huwa amin. Sabi niya, okay. Hindi ko na siya pakikialaman, ligtas na siya. Allahu Akbar. Wa yaqulu li ashabihi, sabi ng Propeta sa kanyang mga sahaba, kanyang mga tagasunod, ya'atikum Ikrimah ibnu Abi Jahl mu'minan muhajiran. Sabi na darating sa inyo, tingnan niyo yung kwento mga kapatid darating sa inyo sa Ikrimah na anak ni Abu Jahl na mu'min, isang mananampalataya at nag-migrate, galing siya ng Yemen, bumalik siya sa Makkah hanggat dumating ng Madina. Fala tasubbu aba
huwag niyong murahin ang kanyang ama. Ninyo. Si Abu Jahl, na ama ni Ikrimah. Sabi niya, huwag niyong murahin ang kanyang ama. Fa ina sabbal mayyit yu'dhil hayy. Dahil sabi niya, ang pagmumura sa buhay o sa buhay ay naapektuhan ng, o pagmumura sa taong namatay, naapektuhan ng buhay. Sabihin, kapag minura niyo ang kanyang ama, naapektuhan din siya. Si Ikrimah. Ang ama niya namatay na. Wala yablughul mayyit, at hindi rin makakarating doon sa namatay. Tingnan niyo, bilang paggalang kay Ikrimah ay ibig sabihin, binagbawal ng propeta na murahin ng kanyang ama. Alam natin na ang kanyang ama isang napakasamang tao, pero pinagbawal ng propeta sallallahu sa mga sahaba. Kaya dumating si Ikrimah sa propeta sallallahu at nagbigay siya ng syahada. Sabi niya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Sabi niya, tumitisiw ko na walang dapat sambahin kundi ang Allah, at ikaw ay kanyang alipin at ang kanyang sugo. Wa anta abarrun nas wa asdaqun nas. Sabi ni Ikrimah sa propeta, ikaw na ang pinakamabuting tao at pinakatotoong tao. Wa awfan nas, at pinakamapagkatiwalaan tao. Ama wallahi ya Rasulullah. Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, uso ko ng Allah. La ala unafaqatan kuntu unfiquha fi saddi an sabilillah illa anfaqtu dha'faha fi sabilillah. Sabi niya, hindi ko na hayaan na anuman ang nagawa kong paggasta ng aking kayamanan para pigilin ang daan ng Allah, ay dudublein ko pa yung nagasta ko na yon para ipamahagi sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala qataltu qitalan fi saddi an sabilillah illa ablaytu dhi'afahu fi sabilillah. At anuman sabi niya, ang pakipaglaban ng nagawa ko sa pagharang sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagawin ko ang doble nun para sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingnan niyo mga kapatid kung paano nalinis sa pamagitan ng mapagmahal na salita, kamay, pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano nalinis ang puso ni Ikrimah ibn Abu Jahl, na kung saan alam natin kung sino si Abu Jahl, ay naging kabilang siya sa mga mabubuting tao na nagsilbi sa Islam dahil sa mabuting pakikitungo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tanong mga kapatid, na itong malaking problema ng mga tao sa ngayon, lahat kasama ng mga Muslim, kaya ba natin baguhin ang ating pag-uugali? Kasi itong naging problema ng marami mga Muslim. Kahit sino, walang magsabi na siya ay mabuti na ang pag-uugali ng 100%. Marami tayong pakukulang mga kapatid, lalo sa bahagay na ito. Kaya ang tanong, kaya ba natin baguhin ang ating mga sarili? Mga kapatid, may mga nagsasabi, hindi raw dahil ang ugali natin ay nature. Ha? Pwede ba yun? Yung iba naman sabi nila, ay pwede. Pero ano ang totoo mga kapatid? Dalawa ang ugali natin. Dalawang klase. Merong tinatawag na sajiya. Ibig sabihin ng sajiya, yun yung nakaukil na sa iyo, sa pagkatao mo. Mahirap baguhin. Merong tinatawag na muktasaba. Nakukuha mo sa ibig sabihin sa pamamagitan ng pag-aaral, pamamagitan ng pagkakahilo sa iba, pamamagitan ng paggaya sa mga mabubuti. Nakukuha natin o nababago natin yun. Okay. Anong halimbawa doon sa tinatawag na yung nature na meron tayo? Halimbawa, katulad halimbawa natin si Umar ibn Khattab. Si Umar ibn Khattab, siya ay matapang. Yung kanyang tapang, ay nagamit niya sa mabuti at masama. Nung siya nag-Muslim, hindi na ginagamit kailanman sa masama. Sa mabuti na lang. Ha? May mga tao na hindi marunong ngumiti. Actually, kasama sa usapan natin ng ngiti. Yun ay muktasaba mga kapatid. Ibig sabihin, may mga tao na sa kanila hindi sa marunong ngumiti. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi pwede baguhin na sarili matuto kang ngumiti. Ha? Pwede mong matutunan yun. Kasi kasama yun sa para paglapitin ng ating mga puso mga kapatid, ay nakangiti tayo sa ating mga kapatid. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kailanman ay hindi siya nakasimangot, maliban lang
kung nilabag ang batas ng Allah. Doon lang. Pero bukod doon, kahit gaano ka kasamang tao, kapag nakaharap ka sa kanya, nakangiti pa rin ang propeta sa asin. Allahu Akbar. Okay. Kaya ibig sabihin mga kapatid, doon sa pag-uugali mga kapatid na wala tayo, pwede natin matutunan yun. Bakit? Ano ang saysay ng pagputos ng Allah na ipamahagi natin ang tamang katuruan? Ang pinakapangunahin sa katuruan ng Islam mga kapatid ay pag-uugali. Sabi nga ng propeta sa kanyang hadis, ad-dinul muamala. Ang Islam, ito ay nabubuo ng tamang pakikitungo. Isang pakikitungo. Ibig sabihin nun, ano ang sabi ng Allah sa Quran? Sabi ng Allah, qad aflaha man zakkaha. Katunayan, nagtagumpay sino man ang nilinis ng kanyang sarili. Sa ibang aya, qad aflaha man tazakka. Nagtagumpay sino man ang palagi niyang itinutuloy ng kanyang sarili. Ibig sabihin mga kapatid, ay yung mga ugali na wala tayo, pwede natin matutunan. At sabi ng propeta sa kanyang hadis, innamal ilmu bitta'allum. Katunayan ng ilm, ang kaalaman, ay natutunan sa pamagitan ng pag-aaral. Wa innamal hilmu bittahallum. At ang pagiging mahinahon ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasanay para maging mahinahon at para maging mapagpatawad. So, pwede natin mabago yun. Okay. وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُؤْتَهْ. Sabi ng propeta, sino man ang tao na nagsumikap na makamtan niya ang kabutihan, ibibigay sa kanya. وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهْ. Sino man ang tao na iiwasan, pipilitin niya, sisikapin niya iwasan, ano man masama, ilalayo siya doon sa masamang iniiwasan niya. Okay mga kapatid. Ngayon, ano yung mga pag-uugali na magagawa natin para makuha natin ng makuha ng isa sa atin ng puso ng iba o puso ng isa't isa sa atin, magkaroon tayong tinatawag na pagmamahalan, maging matibay ang ating ugnayan bilang magkakapatid, at magiging paraan para maakay din natin ang iba tungo sa ating samahan sa Islam. Ano yung pain? Mga pain, kumbaga sa namimingwit. Ano yung mga pain na dapat natin gamitin para makuha natin ang puso ng iba, ang binibingwit natin mga puso mga kapatid. Mga kapatid, ang tinutukoy natin sa mga pain, yung pag-uugali mga kapatid na kung saan ay sa pamagitan, naumpisa natin kanina, sa magandang pakikitungo at huwag biglaan paghusga sa iba kapag siya nagkakamali, at mga mabubuting pag-uugali na kung saan na natutuntun natin kung saan yung butas para tayo makapasok sa puso ng sino man. Kaya ito yung mga mabuting pag-uugali mga kapatid na napakarami. Unang-una dito mga kapatid, sa wikang Arabic, al-ibtisama, ang ngiti. Ngiti na totoo. Hindi yung ngiting ngiti. Totoong ngiti. Ibig sabihin, kung hindi kayo marunong ngumiti, kailangan matuto kayong ngumiti. Pwede matutunan yung mga kapatid. Hindi yung bagay na mahirap. Sabi nung isang sheikh, sabi na ang ngiti, kumbaga sa pagkain, ay ito ang alat ng pagkain. Kumbaga, ito ang asin. Na kung saan, itong ngiti na ito mga kapatid, ay napakabilis ng makabingwit. At karugtong ng mga kapatid, itong ngiti na ito mga kapatid, ay sadaka. Wow. Simpleng sadaka. Walang kahirap-hirap. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tabassumuka fi wajhihi akhika sadaka. Ayon sa Sahih ni Tirmidhi. Ang ngiti mo sa kapatid mo, ay kawang gawa. Ay ayaw mo ba nun? Simpleng kawang gawa. Kaya sabi naman ni Abdullah ibn al-Harith, sabi niya, ma ra'aytu ahadan aktharu tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wala akong nakita na higit pa sa ganda at kumbaga ang ganda ng ngiti
na higit pa sa ngiti ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa hadis pa rin ni Musnad Imam Ahmad na hadisun hasan. Kaya simple mga kapatid, ngiti. Okay, pangalawa, ang pag-umpisa. Pilitin mo na ikaw palagi nangunguna na magsalam. Assalamualaikum. Ang ating bati kasi, hindi katulad sa ibang sa labas ng Islam, na iba't ibang bati sa iba't ibang panahon. Sa atin, kahit anong oras, kahit saan lugar, Assalamualaikum. Kaya pilitin natin na tayo unang-unang magsalam. Na doon din mga kapatid, madali na makabingwit ang salam kapag kasama yung liwalas ng mukha. Hindi yung salam na nagsalam nga pero nakasimangot naman. Kasi hindi yung walang halaga yun. Kaya ibig sabihin, yung salam kasama yung unang ugali. Ang salam na nagmula sa maliwalas na mukha. Allahu Akbar. Hindi yung basta-basta na lang salam. Hindi. Kailangan nagmula sa maliwalas na mukha. At hindi lang yung salam mga kapatid. Pinakamabuting salam kasama ang kamay. At kapag nakasama ng kamay, doon mo na may papakita ay yung sabi nga ni Umar ibn An-Nada, sabi niya, kharajtu ma ibn Umar. Sabi ito'y tabi'i. Sabi na minsan ay kasama ko si Abdullah ibn Umar. Fama laqiya saghiran wala kabiran illa sallama alayhi. Sabi niya, sa sino mang tao na nakatagpo ni Abdullah ibn Umar, bata, matanda, malaki, maliit, nagsalam siya. Wala siyang nakatagpo na. Tayo ngayon, para bagang napakahirap, para bagang napakalaki ng bayad kapag nagsalam. Sabi ni Al-Hasan al-Basri, isa sa kilala sa mga tabi'in, sabi niya, al-musafahatu tazidu fil mawadda. Ang pagkakamayan ay nagdadagdag doon sa pagmamahalan. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sabi niya, wag mo maliitin ng anumang mabuting gawa, kahit man lang pakipagharap mo lang sa kapatid mo ng maliwalas na muka. Sabi naman ng propeta ayon sa hadis ni Imam Malik sa Muwatta Malik, sabi ng propeta, tasafahu yudhibul ghil. Sabi na magkakamayan kayo upang mawala yung alitan. Wa tahadaw tahabbu. Magbibigayan kayo ng regalo upang magkaroon kayo ng pagmamahalan. Wa tadhhabu syahna, at mawala yung mga away o hindi pagkakaunawaan. At sabi ni Ibn Abdul Bar, itong hadis na ito ay hasan. Ang pangatlong pain mga kapatid ay nabanggit ko na, pagbibigay ng hadiah. Magbibigay ka ng hadiah. Isa sa napakahalaga pag galing kahit anong hadiah. Hindi, minsan kasi iniisip ng tao, kailangan magbigay ka ng hadiah. Kung mataas ang posisyon bibigyan mo ng hadiah, malaki na ibigay mong hadiah. Ang mahalaga, yung hadiah bibigay mo ay galing sa puso. Kumbaga sabi nga nila, mula sa puso. Kaya itong hadiah na ito mga kapatid ay malaki ang nagagawa sa doon sa paglapit ng mga puso ng mga tao na nagbibigay ng regalo. Kaya isa sa mga pagbibigay ng regalo mga kapatid sa mga okasyon. Sa mga okasyon na kung saan hindi pinagbabawal. Kapag sabihin natin kapatid mo ay nagtagumpay sa anumang bagay, bigyan mo ng regalo. Siyempre, ibang pagpapakita na natuwa ka dahil yung kapatid mo umangat. Allahu Akbar. Kaya sabi nga nung isang sheikh, sabi na ito ay mahmud. Ibig sabihin, isang bagay na hindi siya, kasi generally, ipinagutos sa atin ng Islam bilang sunnah ang pagbibigay ng hadiah.
Hindi sila, tingnan niyo ang hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, tahadu, tahabu. Magbibigayan kayo ng regalo upang magkaroon kayo ng pagmamahalan. Tingnan niyo yung salita. Ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na general para magamit po sa iba't ibang pamaraan, iba't ibang panahon, iba't ibang sitwasyon. At sabi ng isa si Ibrahim al-Zuhri, sabi niya, kharajtu li abi jaizatahu. Sabi niya, nilabas ko, kumbaga inutusan siya ng kanyang tatay, kanyang ama, na siya ang mamahagi nung mga regalo ng kanyang ama. Itong pangyari ito, hindi na sinabi ko anong okasyon. Fa'amara an aktuba khassatahu wa ahla baytihi fa'alt. Sabi niya, inutusan niya ako na piliin ko sa akin sa mga regalo, susulatan ko ng mga pangalan, piliin ko yung mga taong mga malalapit sa kanya, yung mga malapit si malapit na mga kaibigan, at saka kanyang pamilya. Faqala li, tadkuru hal baqiya ahadun aghfalna? Sabi sa akin ng aking ama, sa tingin mo kaya, wala naman tayo nakaligtaan? Qultu la. Qala bala. Sabi niya, meron. Rajulun laqiyani fasallama alayya salaman jamilan sifatuhu kada wa kada. Sabi na hindi. Meron akong natandaan na isang lalaki na nagsalam sa akin ng pinakamagandang pagbati ng salam, at itong tao na ito si ganito at ganon. Uktublahu asyaratu dananir. Sabi niya, i-separate mo yung para sa kanya na 10 dinar. Allah. Dahil lang sa sinalam siya na mabuting pagsalam, may kapalit ng regalo. Allah. Ganun ang pananaw ng mga Muslim, mga kapatid. Okay, pang-apat na pain, mga kapatid. Pang-apat na pain, mga kapatid, ay pagiging, kumbaga, tahimik. Sabihin, hindi rin maganda sa Islam yung masyadong madaldal. Kasi mawalan ng kaibigan. Allah Akbar. Okay, yung tinatawag na qillatul kalam illa fi ma yanfa. Ang sasabihin na yung mga nakakabuti. Kung wala siyang matatanda na makakabuti, tumahimik na lang siya. Kaya bukod sa pagiging madaldal, mga kapatid, sabi nga ng mga nagpapaliwanag, iwasan din yung mataas na boses, lalo sa mga umpuk-umpukan, at sabihin, kung sakaling gusto magsalita, piliin mong mga magandang salita at magandang sentence. Sabihin, yung pagbuno mga salita mo, magandang salita. Dahil sabi nga ng propeta ayon sa Sahih Bukhari sa Muslim, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Ang mabuting salita ay kawang gawa. Kaya ito rin, mga kapatid, malaki rin ang epekto nun sa sino man yung magandang salita, na kumbaga namimili ka ng mga magagandang salita kapag ikaw ay nagbigay ng salita. Merong kwento siya, Aisha radhiyallahu anha, ay yung mga Hudyo sa Madina, alam natin mga Hudyo, ibang ugali. Kapag sila nagsalam, sabi nila as-sam. Sabi ng sam, kamatayan. Kaya anong sagot ni Aisha radhiyallahu anha? Sabi niya, wa alaikumus sam wal la'na. Para sa inyong kamatayan at sumpa. Sabi ng propeta kay Aisha radhiyallahu anha, mahalan. Sabi niya, Aisha, teka muna. Fa inna Allah yuhibbur rifq fil amri kullih. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagutos niya na pagiging malumanay at mahinahon sa lahat ng bagay. Huwag ka basta-basta maghusga. Huwag ka basta-basta magbigay ng masamang salita. Kahit masama yung tao. Itong hadis na ito ay muttafaq alayh. Merong hadis ni Anas ibn Malik, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayka bi husnil khuluq. Dapat na mabuti ang pag-uugali mo, wa tulis samt, at tuloy-tuloy ang iyong pananahimik, huwag ka basta-basta magsalita. Fa walladhi nafsi biyadihi. Sumusumpa ako sa kanya na hawak ng aking sarili, ma tajammul al-khalaiq bimithlihima, dahil walang pinakamagandang ugali na nagpapaganda sa tao na higit pa dito sa dalawang bagay nito. Mabuting pag-uugali at hindi ka basta-bastang nagbibigay ng salita. Okay, panglimang pamingwit, mga kapatid. Mabuting pakikinig.
Kapag ang tayo nagsalita, makinig ka muna. At tinatawag na husnul insat. Sabihin, nakikinig ka at saka talagang pinapakita mo na iniintindi mo ang kanyang sinasabi. Kahit sinong tao, kahit masamang tao, iniintindi mo ang kanyang salita. At huwag mong putulin ang kanyang salita hanggat hindi siya ang pumutol ng kanyang pagbibigay ng salita. Dahil ito ang pag-uugali ni Prophet Muhammad SAW. Kahit sino mang tao na makayanan na yun na huwag na yung sabihin, kapag may nagsasalita, pakinggan mo muna. Huwag mo nang putulin. Ito yung problema natin. Malaking problema natin ito eh. Kasi kapag alam mo ikaw tama, ay pipilit mo eh. Ikaw magsalita, hindi siya. Hindi ganoon mga kapatid. Kahit gaano kamali ang kanyang sinasabi, patapusin mo muna. Alam mo kung bakit? Ano maging bunga nun? Pag nakatapos na siya, kapag ikaw nagsalita, patatapusin ka rin niya. Eh lumalay mo, yung salita mo papasok sa kanya. Okay. Kaya kailangan ay maroon tayong makinig sa iba. Na huwag natin putulin ang kanyang sinasabi. Sabi ng propeta, Inna rajula la yuhaddithuni bil hadith. Sabi ni Ata, isa sa mga tabi'in. Sabi na, Inna rajula yuhaddithuni bil hadith fa ansitu lahu ka'anni lam asma'ahu wa qad sami'tuhu qabla ay yulad. Tingnan niyo yung mga scholar ng Islam. Mga scholar ng Islam. Kung paano sila nakikinig sa iba. Sabi ni Ata, ang isang tao sabi niya na nagpapaliwanag sa akin ng isang hadith, ako'y nakikinig sa kanya na para bagang hindi ko pa narinig kailanman ang kanyang sinasabing hadith. Samantalang maaring narinig ko na yung hadith na yon bago pa siya ipanganak. Tingnan niyo mga scholar ng Islam, mga kapatid. Ganun ang pakakaintig nila sa bagay niyan. Kaya ibig sabihin, kailangan, kahit ano siya sabi, pakinggan mo muna bago ka magsalita. Okay. Isa rin sa natin mga kapatid, kumbaga pain natin ang magandang anyo, kasuotan. Sabihin yung wag mo hayaan kung ano na lang tsura mo. Hindi kailangan yung dating mo maganda para makukuha mo rin yung attention ng iba, lalo na kung ikaw ay nagbibigay ng salita. Kaya ang mabuting anyo, kasuotan, amoy, ayun ang sabi ng propeta sa kanyang hadith, Inna Allah ya jamilun yuhibbul jamal. Ang sabi niya ay maganda at gusto niya yung pagpapaganda. At ayon sa hadith ni Muslim, at sabi ng Ibn Khattab, innahu la yu'jibuni ash-shab an-nasik nadhifu ath-thawbi tayyibur rih. Sabi ni Umar al-Khattab, sabi na gustong-gusto ko sa isang tao, yung nasa kabataang edad na lalaki, sabi niya, an-nasik. Sabi ng nasik yung maganda yung ayos. Nadhifu ath-thawb, malinis ang kanyang damit, tayyibur rih, mabango ang kanyang amoy. Sabi naman ni Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, inni ma ra'aytu ahadan, sabi na wala akong nakitang sino man, anzafu thawban, na mas malinis ang kanyang damit, wa ashaddu ta'ahudan li nafsihi, at napakatindi ng kanyang pag-ayos ng kanyang sarili, wa sharibihi, pati ang kanyang bigote, wa sha'ri rasihi, pati ang kanyang buhok, wa sha'ri badani, at saka iba pa mga meron siyang balahibo, wala ang kathawban, at walang pinakamalinis ang kanyang damit, wa ashaddu bayadan, at napakaputi min Ahmad ibn Hanbal. Ang nakukwento si Abdullah na kanyang anak. Ibig sabihin, si Imam Ahmad rahimahullah, palaging ganun ang dating niya sa mga tao. Okay. Isa rin sa pamingwit na, kumbaga, pampain para makuha natin ng puso ng iba mga kapatid, ay ipinapakita mo na ano man ang kailangan ng kahit sino, ay nandun ka palagi. Para gumawa ng ano man ang kaya mo. Halimbawa, sabihin natin, kapatid, hindi ko alam kung saan dito ang ganito. Pwede mo may turo sa akin, pwede mo ako masamahan. Okay bro, pwede naman ako siguro, pero mamaya meron akong trabaho. Sabihin, at least, yung tinatawag na badlul ma'ruf, makagawa ka ng kahit anong kabutihan sa kapwa mo na nangangailangan. Hindi naman ibig sabihin ng kabutihan mga kapatid ay pera. Hindi lahat ay pera. Kaya, ayon sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, habang ikaw
ay nasa pakikipagtulungan sa nangangailangan, ay nandun naman ang Allah para gawin din, ay bigay rin sa'yo o gawin din sa'yo ano man ang kailangan mo. Kaya doon sa sabi na Allah fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Ang Allah ay nandun sa pagtulong sa isang alipin habang ang tao ay tumutulong sa kanyang kapatid. Ay sa tingin nyo kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakagawa ng tulong, ang tulong ba o ano man ang facilities na ibibigay ng Allah sa'yo, katulad nung nagawa mo, 100% hindi at higit. Sigurado. Sigurado. Allahu Akbar. Kaya ibig sabihin nun, yung tinatawag na qada hawaijin nas, yung mga nangangailangan. Kahit anong kapatid, alam mo bang ganito, pwede mo ba ako matulungan sa ganito? Okay, alam ko, gagawin ko sa'yo. Kapatid, pwede bang ikaw ang kumuha ng schedule ng pagkasal sa akin sa korte? Oh, pwede bro. Di ba? Nangyari yun sa mga kapatid natin sa Islamic Center, katulad ni Hasan. Allahu Akbar. Yun ang tinatawag na qada hawaij an-nas. Ibig sabihin, yung nakagawa ka ng kahit ano na nakinabang ang kapatid. Ibig sabihin, yun ang tinatawag na badlul ma'ruf. Kaya sa pamagitan ng mga kapatid, makukuha natin ang simpatiya ng sino mang tao. Sabi ng propeta sa kanyang hadis, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ang pinakamamahal ng Allah sa sino mang na tao, ang sino mang tao na malaki ang pakinabang ng mga tao sa kanya. Sa ibang hadis, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ahsinu innallaha yuhibbul, sabi ng Allah sa Banal Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Gumawa kayo ng anumang kabutihan dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagmamahalin sa mga gumagawa ng kabutihan. Ito yung general mga kapatid. Okay. Siyempre, yun yung general na paggawa ng kabutihan. Yung specify na kabutihan mga kapatid na tulong, yung gumasta ka ng pera. Sabihin, gamitin mo ang bulsa mo sa anumang pangangailangan ng sino mang nangangailangan, na huwag ka manghinayan dahil siguradong sigurado ang 1 real mo ay magiging 700 hanggang walang hangganan ng kanyang gantimpala sa kabilang buhay. Sabi ng propeta sa kanyang hadith, inni la u'ti ar-rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu khasyatan ay yakubbahu Allahu fin nar. Sabi niya, ang ano man ang may bigay ko sa sino mang tao o sa ano man na nabigyan ko ay higit na magugustuhan ko kaysa akin, dahil sabi niya, ayoko na yung aking yaman ay itatapon lang sa impyerno. Sahih Bukhari. Kaya si Safwan ibn Umayyah, siya ay tumakas nung labanan sa Fathu Makkah dahil natakot siya sa mga Muslim. Pagkatapos niyang gawin ang lahat para pigilin, kalabanin ng mga Muslim at patayin, na magplano na patayin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos noon, binigyan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng pagkakataon na para magbago, at binigyan siya ng kalayaan, at kumbaga siya ay binigyan siya ng katiyakan sa kanyang sarili na hindi na siya pakikialaman ng mga Muslim. Si Safwan ibn Umayyah. Pagkatapos noon, bumalik ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sabi na, O Rasulullah, pwede bang pagbigyan mo muna ako na, kumbaga hindi mo na ako mag-Muslim, 2 buwan. Ha? 2 buwan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, okay, gagawin kong 4 na buwan. Pwede pala yun. Nasa kakarapag Muslim after 4 months. Yun ang ginawa ng Propeta kay Safwan ibn Umayyah. Pagkatapos doon, nagkaroon ng labanan sa Hunain. Sa Hunain ay malapit sa Taif, na si Safwan ay hindi pa nag-Muslim. Pagkatapos ng pangyari, ay alam natin, labanan sa Hunain, yung mga kalaban ay dala-dala ng buong kayamanan nila. Sa pinakadulo ng pangyari, natalo pa rin yung mga kalaban. Kaya, nakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakatingin si Safwan dun sa mga daming mga kambing, ano pa man ang kayamanan nila. Sabi ng Propeta, gusto mo yun? Sabi niya, oo naman. Sige, sa'yo na yun. Wow. Kaya ano ang sabi ni Safwan? Nung ginawa ng Propeta, sabi niya,
kumbaga, sa kanyang sagot sa Propeta sallallahu sabi niya, ma tabat nafsu ahadin bimithli hada illa nafsu nabi. Sabi niya, walang sino man na kumbaga makayanan niyang gawin ang ganung pamimigay na napakalaki na katulad ng nagawa ng propeta, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil sabi niya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tumitisiyo ko na wala napasamahin kundi ang Allah at si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin nun, yun ang naging dahilan at hindi yung problema, mga kapatid. Kumbaga baka isipin ng iba ay sa pangyayari minsan yun ay hindi maaari. Pwede yun, mga kapatid, walang problema doon. Na naging dahilan ng pagpatuloy ni Safwan ibn Umayyah ng pag-Muslim dahil binigyan siya ng Propeta sallallahu ng kayamanan. Okay. Isa sa mga pamamaraan para kumbaga pain para makuha natin ang puso ng sinuman ang tinatawag na ihsanud dhanni bil akharin. Yung mabuting kumbaga hindi pagbibintang ng masama sa kapwa. Wag na ka mag-isip ng masama sa sino man. Kahit ano man nakita mo, huwag ka muna maghusga. At ang pagbibigay ng katuwiran sa kanila. Ibig sabihin, pagbigyan mo sila ng katuwiran, siguro kaya na nagawa ito dahil sa ganito, kaya na nagawa ito dahil sa ganito. Ibig sabihin, kapag nakakamali ang sino man, pagbigyan mo ng maraming katuwiran. Kaya isa ito sa napakaganda, mga kapatid, na kumbaga, yung huwag ka mag-isip kaagad ng masama sa sino man at pagbigyan mo siya ng katuwiran doon sa kanyang nagawang pagkakamali. Kaya ito'y sanayin natin ang ating mga sarili. Sanayin natin ang ating mga sarili ganitong bagay. Kasi nasanay tayo na kapag meron tayong nagkakamali, naghuhusga tayo kaagad. Ang utos ng Islam, huwag kang maghusga kaagad. At pagbigyan mo siya ng katuwiran kung siya ay nakagawa ng pagkakamali. Sabi ni Abdullah ibn al-Mubarak, al-mu'minu man yatlubu ma'adhira ikhwani. Sabi na, ang mananampalataya, sabi ni Abdullah ibn Mubarak, ang sino mang tao na hinahanapan niya ang katuwiran ng kanyang mga kapatid kapag sila nagkamali. Wal munafiq yatlubu atharatihim. Ang hipokrito ang palagi niyang hinahanap ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Allahu Akbar. Ibig sabihin, yung tao pala ayon sa pananiwala o pananaw ni Abdullah ni Ibn Mubarak na siya isa sa mga scholar ng Islam, na ang tao na palagi na hinahanapan ng butas, pagkakamali ng kanyang kapatid, hipokrito, ugali ng hipokrito yun. Okay. Isa rin sa pain, mga kapatid, na bibihir natin na gagawa, yung kapag napamahal sa iyo ang tao, iparating mo sa kanya. Sabihin mo, na mahal mo siya, alang-alang sa Islam. Walang problema doon. Kaso nga lang kasi, hindi natin nakasanayan kaya akala natin, parang malisyoso ang dating. Astaghfirullah. Hindi. Kailangan na kahit sino mang tao kapag nakita mo hindi kasi tayo nasanay. Na hindi natin nasanay ang ating sarili na mapalapit ang puso natin doon sa mga mabuti kahit sino man siya. Kahit sino siya. Kahit saan siya nanggaling. Kahit anong kanyang itsura. Ano man ang kanyang kalagayan sa lipunan. Hindi kasi natin nasanay ang sarili natin na ganun, na magkaroon tayo ng pagmamahal sa sino mang mabuti, kahit sino siya. Basta siya mabuting tao, mamahalin natin dahil yun ang utos ng Islam sa atin. Kaya nga, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi bimanzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbu." Kapag napamahal sa inyong isa sa inyong mga kapatid dahil sa kanyang pagiging mabuti, falyatihi bimanzilihi, puntahan na sa kanyang bahay at sabihin niya sa kanya na mahal niya ang kanyang kapatid. Walang problema ng mga kapatid. At yun ay dapat na mangyari para mas lalong titibay ang ating samahan, ugnayan, magkakapatid sa Islam. Merong isang riwaya na sabi na itong hadis na ito mursala, فَإِنَّهُ أَبْقَى فِي الْأُلْفَةِ وَأَثْبَتُ لِلْمَوَدَّةِ. Dahil sa ganung kaparaanan, doon manatili ang ugnayan, pagkakaintindihan,
pagmamahalan at doon maging matatag. Ang pinakakondisyon isa lang mga kapatid, ang pagmamahal mo sa kapatid mo ay alang-alang sa Allah dahil siya ay mabuting tao. Walang anumang kadahilanan na makamundo, posisyon, tulong, anuman, walang anumang dahilan kundi pagmamahal na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran? Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sa kabilang buhay, lahat ng mga matalik na magkaibigan ay maging magkakalaban maliban sa mga matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kabilang buhay mga kapatid, makakasama natin ang sino man ang mahal natin. Sabi ng propeta sa kanyang hadis, al-mar'u ma'aman ahab yawm al-qiyamah. Ang tao kasama ng sino man ang mahal niya sa kabilang buhay. Isang hadis naman sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Hindi pa kayo makakapasok ng paraiso hangga't hindi kayo naniwala. Hindi kayo makakapasok ng paraiso hangga't hindi kayo naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabbu. At hindi pa mabuwang inyong paniwala hangga't hindi kayo nagmamahalan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Sabi ng propeta, hindi ba dapat na ituro ko sa inyo kung anong pinakatamang paraan na kapag ginawa nyo, magkaroon kayo ng pagmamahalan, afsus salama bainakum, ipamahagi nyo ang salam sa pagitan ninyo. Okay mga kapatid, ang pinakahuling pain na kailangan natin, tinatawag sa wikang Arabic na al-mudara. Actually, salitang mudara mga kapatid ay medyo malalim na Arabic ng ang opposite niya ay al-mudahana. Ayon sa Sahih Bukhari, hadis ni Aisha, sabi niya, anna rajulan ista'dana ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala bi'sa akhul ashira. Meron isang tao na humingi ng pahintulot para makausap ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung nakita ng propeta yung tao, sabi na itong tao na to ay hindi siya mabuting kapatid. Ibig sabihin, meron siyang problema. Falamma jalasa, tatallaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa ambasata ilay. Sabi niya, nung siya ay humarap sa propeta, naging maliwala sa mukha ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at pinakita niya yung pinakamaganda pakikitungo at may kasamang ngiti. Falamma talaq ar-rajul, ayon sa kwento ni Aisha, nung umalis na yung lalaki, qalat lahu Aisha, sabi ni Aisha sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, o Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qulta kada wa kada. Sabi nung nakita mo yung tao, ganito ganun ang iyong sinabi. Thumma tatallaqta fi wajhihi wa ambasatta ilay. Pagkatapos ay naging maliwala sa mukha mo sa harap niya at nakangiti ka sa kanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, sabi ng propeta, o Aisha, mata ahiddani fahishan. Sabi na, bakit o Aisha, kailan mo ba nakasanayan na ako ay masamang pakikitungo sa iba? Inna syarran nasa indallahi manzilatan yawmal qiyamah man tarakahu an-nasu liqa'a fuhshi. Sabi ng pinaka masamang tao sa paningin ng Allah sa kabilang buhay, ang sino mang tao na iniwasan ng mga tao dahil sa kanyang pagiging masama. Okay. Sabi ni Qurtubi, ano ang pagkakaiba ng mudara at saka mudahana? Sabi niya, ang mudara, itong pag-uugali na ito na ibig sabihin magandang pakikitungo, sabi na badlud dunya li salahid dunya aw ad-dini aw huma ma'an. Sabi niya yung iwas mo sa anumang bagay na makamundo para sa kabutihan na isa pang higit na makabundong bagay din o para sa Islam. Ibig sabihin, hindi na baling maging mabuti ako sa iyo kahit masama ka. Ang mahalaga, ang iniisip ko dito ay makuha ko ang kalooban mo para magpakatuwid. Ibig sabihin, hindi na bali ako'y magpakumbaba kahit ang taong kaharap ko ay alam ko na maaaring galit sa akin, maaaring masamang tao. Hindi na bali magpapakumbaba ako. Ipakita ko ang pinakamagandang pakikitungo para makuha ko ang kalooban niya para may tuwid niya ang kanyang pagkakamali. Yun ang paliwanag ni Qurtubi. Samantalang sabi niya, al-mudahana
al-mudahana, sabi niya, ang bagay na kung saan, iiwasan mo, ipagpaliban mo ang anumang para sa Islam, para sa makamundong bagay. Sabihin natin, ha? Nakipag-usap ka sa isang tao na meron kang kailangan sa kanya, na makamundo, at sa haba ng usapan na hindi mo kaagad nasabi yung gusto mo, tapos na ang Maghrib. Diba? Ang tawag doon, mudahana. Sabihin, pinilit mo na maging mabuti para makuha mo yung makamundo, na nawala ka doon sa, kahit nakapagsalat ka ng Maghrib, pero wala ka na sa Salatul Jamaah. Ha? Wala ka na sa Salatul Jamaah. Kaya yun ang tawag doon, mudahana. Marami pang, ang mahalaga mga kapatid, wag natin kumbaga, bawasan ng Islam dahil sa makamundo. Pwede nating bawasan ang anumang makamundo na makakamta natin para sa makamundo na mapapakinabangan ng higit na nakakarami or para sa Islam. Kaya ibig sabihin mga kapatid, yung pakikitungo, sabihin natin na mudahana o mudara, nakita mong tao napakasama. Sa halip na idiretso mo na ituwid na kanyang pagkakamali na maring hindi mo makuha yung tamang pamaraan para ituwid. Sabihin, parang hindi mo pa alam kung paano ka mag-approach. Hindi na bali. Sa halip na ituwid mo siya, maghanap ka na mabuting meron siya, yun ang banggitin mo. Ay, imbis na nakapagsalita ka ng, kumbaga pagtutuwid sa kanya, ay ang nabanggit mo yung kanyang kabutihan. Diba? Kaya, yun ang ibig sabihin ng mudara. Ibig sabihin yung pagpapakumbaba, tamang pamamaraan, malumali na pakikitungo na hindi na baling hindi lilito yung kabutihan mo kung meron man. Ang mahalaga yung tao na ibig sabihin ligaw o may pagkakamali, katulad nga nung kwento ko kanina na isang yung kwento ng sheikh na sabi niya, nakita kong tao, masamang tao, nagsalam ko sa kanya at kumbaga ang plano ng pagsalam, nakangiti siya ay para ituwid na yung tao sa kanyang pagkakamali. At kagad, nakita niya kagad, siyempre kasi kapag ikaw ay sincere, yung gusto mong gawin, mangyari. Nakita na kagad yung kabutihan ng tao, nabanggit na kagad. Ganito ka pala. Ikaw pala yung ganun. E di, yung tao, sa halip na magalit, o sa halip na mahiya, sabi nung sheikh, napaiyak. Bakit napaiyak? Siyempre, hindi na inanasahan na meron palang mga namamahagi ng turo ng Islam na marunong makitungo. Kasi akala nila, kapag sinabing tawa, ay nanguhuli. Astaghfirullah. Yun ang problema. Actually, mga kapatid, yung paksa natin mahaba, pero siguro hanggang dito na lang tayo dahil ang mahalaga ay nakapulo tayo ng mga aral ng pinakapunta natin ng mga kapatid, hindi para magustuhan yung aking salita, hindi para purihin natin ang isa't isa, hindi para masabi na ibig sabihin nagkaroon tayo ng maraming kaalaman. Ang punto natin ito mga kapatid, bakit kailangan natin na makuha natin ng puso ng isa't isa sa atin? Unang-una, katulad sinabi natin kanina, takarruban ilallah, upang tayo mapalapit sa Allah. Pangalawa, para masunod natin ang kung paano ang pamaraan ni Prophet Muhammad SAW. At ang pangatlo, para makasama natin si Prophet Muhammad SAW sa paraiso. Kaya ang pinakahangarin natin na kailangan natin na makuha ang puso ng isa't isa sa atin sa mga ganitong pamamaraan at sa ganung kaparaan ng mga kapatid, makukuha rin natin ang puso ng iba kahit yung mga nasa labas ng Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.